Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content o sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Umpisa na po natin ang kimpaw ganap at iba pang showbiz ganap sa ngayon, guys. Heto na naman po tayo, guys. Ayon po sa ating legit na sources is marami talaga po ang umahanga sa kimpaw sa ngayon dahil halos lahat ng mga artista ay hinihingian po sila ng mga projects. Kumbaga ba ay parang pinagtutulungan ata sila. Ewan ko lang kung yan po yung totoo, guys, ha. Paki-confirm na lang at sila din po mismo ang mag-confirm dyan, guys, kung yung update po natin is totoo dahil ayon sa ating legit na sources ay sinabi po ng isang kaibigan ni Kimi na talagang kumbaga ba is kung sila ba, kumbaga ba is hindi mo maiwasan na ipagkumpara sila sa mga ibang katambalan o ibang tambalan ngayon dahil halos lahat ata ng mga projects ay napupunta na po sa kanila. Ayon dito sa ating mga legit na sources, guys, is sinasabi ng mga ibang kasubis nila na lalong-lalo na daw si Kimi. Si Kimi daw po ay paborito ng mga management dito sa ABS-CBN. Pero ayon din po sa ating legit na sources ay hindi pala siya paborito. Pero sinasabi kasi ng mga kagaya niyang taga-showbiz na paborito daw siya kasi nga ang dami niyang projects. Pero ang katunayan po ay hindi dahil ayon dito sa mga kasama ni Kimi sa staff, kaya pala siya binibigyan ng mga maraming endorsement at maraming project na ginagawa sa ngayon dahil dun sa kasikatan nila ni Paolo Avellino. Nami-misinterpret lang ng mga taga-showbiz ang kasikatan nila Paolo Avellino at saka si Kimi dahil ang akala kasi nila is paborito na po sila porque sila'y sikat. Yun daw kasi yung nasa isip ng mga ibang taga-showbiz, guys, kaya marami po sa kanila ang nagsasabi na hindi tama ang ginagawa o sinasabi ng mga ibang kagaya nilang co-actor o co-actress sa kanila. Okay, alright. Tako naman po tayo. Okay, guys. Kilala niyo si Letter D na kung saan po is kasama ni Kim Chiu sa Showtime na nag-host. May tinatago pala ito, guys. Ayon dito sa ating legit na sources is sinabi po na
bading daw siya. Ewan ko lang kung totoo man yan o hindi kasi parang itong si Mr. D po ay kumpirmado na ganun siya kasi may kasama pala ito o may barkada pala ito na hindi niya pinapansin sa ngayon. Pero we don't know if that is true or ano po kasi mahirap naman na i-judge natin po siya dahil hindi naman natin alam kung tama o mali yung sinasabi na ating legit na sources, guys. Dito po tayo magpunta. Okay, dadako naman po tayo sa ibang topic for today na kung saan po ay baka hindi niyo po kilala yung kapatid ni Paulo Avellino na lalaki, guys. Ayon dito sa ating legit na sources ay di ba nagkaroon ng meet and greet at saka first time din ni Kim Chiu na makita yung kapatid ni Paulo Avellino na lalaki. Dito daw napagtanto ni Kimi na parang hindi daw sila magkamuka yung kapatid ni Paulo Avellino na lalaki at saka si Paulo po ay hindi daw sila magkamuka na kung saan is mas gwapo daw si Paulo Avellino kumpara dun sa kanyang kapatid. Ayon dito kay Kimi is yung kapatid daw ni Paulo Avellino na babae ay yun daw yung kamukha ni Pao dahil as in na parang parang kumbaga is female version daw yun ni Paulo kung tutuusin mo. Kaya itong si Kimi kino-observer din pala sa mukha ng pamilya ni Paulo Avellino. Sa hindi lang po yan. Talagang inaaral na din niya yung mga kaugalian ng pamilya ni Pao dahil for sure pagdating ng araw is alam niya na kung ano yung kanilang mga ugali at tradisyon. Kaya nga po maraming mga netizen dito ang nag-aabang kung kailan yung kanilang kasal. Alam naman din natin na kumbaga ay inaayos na nila ang kanilang kasal. Pero hindi pa muna sa ngayon na taon kasi sagsag or ang dami nilang project sa ngayon at yung mga endorsement, lalo na yung mga endorsement. Speaking for the endorsement, guys, heto na, di ba yun dun sa last na vlog ko is yung sinabi ko sa inyo na may isang politiko na times 4 ang payment para i-endorse lang na Kimi. Heto guys ayon dito sa ating legit sources. Itong politiko na pala ito guys is isang kongresista na kung saan po ay kontrobersiya. Isa sa mga kontrobersiya na politiko. At itong politiko na to guys is hindi talaga daw niya hindi niya tinatantanan ang Kim Pao dahil daw ata sa pag-i-endorse sa kanya talagang kumbaga pinipilit talaga nila. Pero ayon kay Kim Chiu daw guys is ayaw din daw niya dahil pag ipilit daw sa kanya yung mga terms ng gaya ng pag-endorse sa baka politiko ay magre-resign na lang daw siya. Kaya nga po galit yung manager o yung management kay Kim Chiu dahil hindi daw niya inisip na mas malaki daw yung pera na makukuha niya doon kaysa daw sa kanyang pride. Yun daw yung sabi ng manager sa kanya. Pero sabi naman ng ating legit na sources is
Sabi daw ng mga ibang staff kay Kimi na kung papatuloy mo yung kunin yung mga politiko na yan, mawawalan ka ng karir dahil dyan. Kaya nga nakinig si Kim Chu sa mga staff at sa mga ibang management. At hindi lang po yan daw guys, yung politiko daw na yun is spotted daw na parang dinidate daw na si Kimi. Parang it's not dating pero I don't know how to say this one guys. Ito yung nakikita daw niya si Kim Chu sa set or sa mga multo ay nagbibigay daw siya ng mga bulaklak guys. Parang ito nga yung sabi ito yung sabi ang politiko daw na ito is may asawa siya before pero ngayon wala na. Parang kumbaga ang daming nagsasabi guys na may hidden agenda din ito daw kay Kimi na parang pasimpleng nanliligaw. Yun daw yung parang yun yung kinakalabasan nitong kwan na to guys kasi every time daw na nakikita niya si Kimi is namimigay ng bulaklak, namimigay ng regalo. Hindi, we don't know guys if ito yung tactics niya para makuha ni Kimi or para masungkit ni Kimi yung kanyang endorsement or the way nito na nag-i-express din siya ng feelings kay Kimi kasi ang dami daw nagtataka sa set yung bakit may mga bulaklak, may mga pa-chocolate. Tapos si Paolo Avellino daw guys is nagsiselos na dahil may mga time daw na hindi daw nagsasalita si Paolo Avellino kay Kimi. Pero at the same time po ay sino ba namang hindi pagselos kung harap-harapan na bigyan mo ng bulaklak at chocolate at kasintahan mo, di ba? Harap-harapan daw yan guys na ginawa daw ng isang politiko sa harap mismo ni Paolo Avellino at yun daw ay ang dami daw nakakita at syempre normal ang dami dito nakapansin kay Kimi na parang hindi niya sana tatanggapin yung bulaklak at chocolate na galing sa politiko kaso nahihiya lang daw siya guys. Kasi nga po kapag hindi daw niya kasi tatanggapin yun siyempre ang dami niyang baso sa ngayon na sila'y sikat at ang dami din pong nakakakita sa kanila. Parang kumbaga is yung vice versa term na lang ni Kimi na kailangan niyang respeto ang politiko na ito dahil siguro kapag hindi baka may masabi yung mga basers sa kanya. Yun na lang po yung parang iniisip ni Kim Chu dahil nakita naman natin na sobrang bait talaga ni Kim Chu at saka si Paolo Avellino. Si Pao daw guys is di ba tinatawag siya na Daddy Pao or Babe? ang kwan pala nun guys is talaga ang tawagan talaga nila is Babe. Kapag sila lang dalawa, Babe lang daw talagang yung tawagan nila. Pero pag yung maraming tao is siyempre professional sila sa kanilang tawagan. Pero ito guys si Daniel Padilla guys ay naaawa daw si Kimi sa kanya. Ewan ko lang kung this is true dahil kumbaga ba yes gumagamit si Daniel Padilla ng mga ibang tao para
makuusap yung management ni Kimi guys na magbigay lang ng mga project pa. Dahil kumbaga pa is parang si Daniel Padilla as of now is talagang pinag-iwanan na ni Catherine Bernardo at pinag-iwanan na rin siya ng kanyang career guys. So mga laos na siya eh. Hindi kasi matanggap ni Daniel na iniwan na siya ni Catherine Bernardo at laos na siya dahil feeling pa niya kasi is hindi pa siya laos at ang nagdala naman talaga sa kanya is si Catherine Bernardo. Pakiramdam niya kasi porque Padilla siya eh. Sikat na siya. Kasi ang Padilla po is galing sa mga angkan na sikat. Sikat kasi sila kasi lalong-lalo lang sa Rowan. Ang galing niyang umarte at hindi lang po sa arte. Magaling din siya na senador. Mabit kasi yung mga Padilla, mga humble effect po sila. Pero itong si Daniel kasi, ang pakiramdam niya kasi is, lumaki talaga yung ulo niya. Hindi siya yung grabe yung kwan ba. Hindi siya humble. Pero pagdating kasi sa mga tao, yung mga interview niya, doon makikita yung kanyang kayabangan. Maraming nagsasabi na sobrang yabang ni Daniel eh. At marami dito, at bihira lang din po yung nagsasabi na ganyan talaga kasi may dugo siyang Padilla. Hindi. Kahit may dugo kang Padilla or kung sino man yung kadugo mo, Roman ay veterano sa showbiz yung mga angkan mo. Pwede ka naman wag magyabang, di ba? Pwede naman na iba rin yung sistema mo sa kanila. Hindi yung sinasabi mo na Padilla kasi yan, kaya mayabang. Hindi. Pwede mong ibahin yung sarili mo. At saka, huwag mong dalhin yung sinasabi nila na Padilla kasi yan, kaya kanyan siya magsalita. Hindi, huwag mo dalhin mga ganyan, yung mga sarili mo na yung sabihin natin na porque nakadikit siya yung Padilla, ganun na. Hindi ako naniniwala dyan guys. Dahil kung talagang gusto mong magbago ay gawin mo hindi dahil sa pelyedo mo, diba? Yan talagang katotohanan dyan guys. Ay yung sinasabi nila na dahil Padilla yan, in-upgrade lang po nila si Daniel. Parang kumaga is inuuto-uto lang yung mga fans dahil nga daw Padilla siya is ganito. Hindi. Para sa akin is hindi tama. Kaya ang sabi daw ni Paulo Avellino is ayaw daw niya na makatambal daw ni Kim si Daniel at ayaw din daw niya na kahit staff o kahit extra lang daw ayaw daw niya kasi bakit daw sabi daw ni Paulo na bakit daw kay Kimi pa siya lumapit ang daming mga artista dyan na kaibigan niya. And this is for today. At maraming salamat po. Kung gusto niyo pong aking content, like, subscribe, at share naman din po. God bless.